The next station is Tokyo. Hi! Hello! Naruto Ninjutsu Photo Studio. Ala guys! Guys, andito na tayo ngayon sa Rasen Gun! Eto guys. Ang ganda! Amazing! Meron diyang gacha sa loob guys. Ayan. So pwede kayo pumunta rin dyan. Aside dun sa Gigo. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. So today is papunta na tayo ng Tokyo and sasakay tayo ng Shinkansen. This will be our first time na sumakay at gumamit ng bullet train dito sa Japan. So ayun guys, currently, eto ang dami nating mga bitbit. Tapos meron pa dito sa likod. So super hassle talaga guys kapag magta-transfer from hostel to another hostel or hotel to another hostel. So tara guys, samahan nyo ako. Explore natin kung paano sumakay ng Shinkansen. Let's go! Ayun guys, so ang time pala na pinili natin sa pagsakay ng Shinkansen is 10 AM and currently 9:15 AM na. So medyo nagmamadali na tayo. Buti na lang kamo, yung hostel natin is malapit lang dito sa Nagoya Station. Eh ang problema, aalamin pa natin kung saan yung Shinkansen kapag magta-transfer kayo. Yun talaga yung pinaka-hassle sa lahat eh. Kasi tayo guys, tatlong hostel yung pupuntahan natin. So tatlong beses tayo magta-transfer. Kaya ayun, pinahirapan ko talaga ang sarili ko. But yeah, eventually kapag nasa Tokyo na tayo, madadalian na tayong mag-transfer sa last na pang hostel natin dito sa pag-stay natin sa Japan. So ayun guys, temperature check pala guys. It's currently 5 degrees Celsius. So hindi siya ganun kalamig. And ayun guys, sana hindi tayo malate kasi alam ko kapag hindi nyo nasundan yung binok yung time sa Shinkansen, eh non-refundable. Okay guys, andito na tayo sa loob ng Nagoya Station. Based dun sa Klook, i-scan lang daw yung QR code, makakapasok na dun sa Shinkansen. So tara guys, let's find out kung ano yung process niya kapag sasakay ng bullet train. So let's go guys. Ay ito, Shinkansen. Sundan lang natin yung nakalagay and hopefully hindi tayo maligaw kasi kapag naligaw tayo may iwanan tayo ng train. So ayan guys, sinusundan ko lang Shinkansen and JR line tickets. I'm not sure kung tama yan ha. Ayan sa left side, the left side tayo guys. Ayun o, Shinkansen left side. Let's go. So ayun guys, andito na tayo sa entrance kung saan papasok sa Shinkansen tracks. Ito siya. Ito yung Shinkansen na yan. Meron diyang south entrance, tapos meron din dong north entrance. Ayan, sa kabila. So, may dalawang ruta. So, basically guys, nag-book ako ng ticket sa Klook ng Shinkansen bullet train dito sa Japan from Nagoya to Tokyo. Tapos parang ang price niya mga nasa around 5,000 din, ganun. Mga 5,000 plus kasi depende yun guys eh. Kung kailangan nyo ba ng reserve seat, kung kailangan nyo ba ng may Mount Fuji view, mga ganun, maraming mga add-ons. Pero ang ticket lang talaga guys is nagkakahalagang 4,100 or 4,200 kung hindi ako nagkakamali. Pero umabot siya ng 5K guys kasi may mga add-ons. So ayun, kapag nag-book kayo guys, ito yung makikita nyo. Ayan, etong QR code na to. So yung QR code na yan guys, is-scan nyo lang yan dito sa pagpapasok. Dito sa, ayan, sa part na yan, sa may gate na yan. So hindi ko pa siya natatry. So tara guys, samahan nyo ako. I-scan lang natin tong QR code and hopefully makapasok tayo using this QR code. Tingnan natin kung may expiration ba yung QR code na to. Ayan guys, nakapasok tayo. Nakapasok tayo using yung QR code. So ayun guys, kapag nakapasok na kayo ng truck sa Shinkansen, ang unang-una nyong gagawin is titignan nyo yung TV na kung saan kailangan nyo malaman kung saan kayong truck pupunta. So kunyari katulad nito guys, ano tayo, Nozomi 226 1006 Tokyo. So ang truck niya is 14. Kailangan yung tignan kung anong truck kayo pupunta.
So tayo, eto tayo, 10:06. Nozomi 226 Tokyo. So track 14. Ayan, so track 14 tayo. And ayun guys, may sasabihin pala ako sa inyo. Kapag nag-book pala kayo ng Shinkansen or ng bullet train dito sa Japan, meron doon tinatawag na reserve seat or non-reserve seat. So guys, take note ha, magkaiba yung presyo ng non-reserve seat sa reserve seat. So syempre, kapag ka-reserve seat, mas mahal yung price. Isa pa naman dadagdag ko guys, meron yung car number ha. Kasi usually naman sa mga bullet train, sa mga train station, may mga car number. So para makita nyo kung ano yung car number na pupuntahan nyo is eto. Kung makikita nyo, ayan o, i-zoom ko ha. Ayan o, car number 12, tapos car number 13. Ayan o. So, nung binok ko yung ticket guys sa Klook, ang binigay sa akin seat is car number 13, tapos seat A. So, hindi ko alam kung yung seat A ba is window seat or hindi. Pero, ayun, nirequest ko kasi doon guys, meron dong option sa Klook na window seat, aisle, or side ng Mount Fuji, ganon. So, ayun, medyo mahal lang talaga. Pero, kung mahilig kayong mag-customize ng seats, pwedeng pwede. Ayun guys, so nakapila na tayo kaagad. And kahit mamaya pa, 10:06 pa yung susunod na train. Pero pumila na tayo dito. Ayan o, andyan na tayo. And ito yung bullet train guys. Ayan o, makikita nyo naman. Ayan o, car number 13, tapos car number 12. Ayan, susundan nyo lang yan. Magkakasunod lang naman yan eh. Ayun guys, hihinaan ko lang yung boses ko at saka nag-mic na rin tayo kasi bawal lang maingay dito sa loob ng train. Pero ayun, i-update ko lang kayo na nandito na tayo sa loob ng train, and ang biyahe pala guys from Nagoya to Tokyo is mga 1.5 hour ba yun? To 2 hours, ganon. So ayun guys, nakasakay na tayo dito sa bullet train. Ayan, so ito yung itsura ng bullet train guys. So meron lalagyanan ng luggage dun sa may taas oh. Pero yung luggage natin guys, nilagay ko dun sa may sa may dulo, sa may likuran kasi andun yung mga malalaking luggage. Kasi yung mga maliliit na luggage, pwede nyo ilagay sa overhead cabin. Pero syempre kapag malaki, dun sa may likod, merong space. Kaya kailangan talaga paunahan kayo. But ayun, nakasakay na tayo guys, and update ko na lang ulit kayo kapag nasa Tokyo Station na tayo, okay? Guys, touchdown, andito na tayo ngayon sa Tokyo Station, and kung makikita nyo, ayan, ang dami ng tao. So talagang bakbakan na to guys, and now dito na mag-i-start ang ating kalbaryo kasi maraming pasikot-sikot dito, and hopefully guys, fingers crossed, hindi tayo maligaw dito. Punta na tayo dito. Let's go. Based dun sa Google Maps, Tohoku daw. So, saan yung Tohoku line? Tara guys, manalig na lang tayo. Ang dami ko kasing dala, kaya kailangan hindi tayo masyado maligaw. Ayan. Ayan, may IC card. Ah! Okay. Here. Ticket, you have QR ticket, QR code. QR code? Ah, for Shinkansen? Yeah, scan here. Oh, okay. Alright, I forgot. Okay guys, QR code daw. Ah, so kailangan ng QR code, hindi pala IC card paglalabas ng Shinkansen? Ayun, gumana. Guys, gumana. Okay. Wait lang guys ha. Tumabi muna tayo dito. So, bali pala guys. Ayan na. Take it as a lesson for me ha. So, bali, di ba nag-QR code tayo? Ito, gamit natin sa Shinkansen. So, kapag pala lalabas ng Shinkansen or ng bullet train, i-scan ulit tong QR code na to para makalabas. Kasi kanina tinatry natin gumamit ng IC card, hindi gumagana. 2 beses mong gagamitin yung QR code sa Shinkansen. Papasok ng bullet train at saka palabas ng bullet train. So, at least gets ko na. Okay, lesson learned. Ayun guys, sa pala tayo? Sa Nihonbashi line, sa may Ginza. So doon tayo sasakay, doon yung natin, yung train line natin. Grabe. Alam nyo, kailangan siguro natin dito pumunta ng Tokyo palagi para makabisado na natin. Alam mo yun, the moment na lumapag ako dito sa Tokyo Station, naligaw na kagad ako.
Dito pa lang pagkababa natin, naliligaw na ako. Pero hindi eh. Kakaiba kasi yung ano guys, kakaiba kasi yung mga station dito. Parang may puzzle. Hindi siya 1+1 eh. Kumbaga times 2 divided by 2 square root of 81, ganyan mga. Tapos may algebra pa siguro yan. So ayun guys, base dun sa Google Maps, andito na daw tayo papunta ng Nihonbashi. And ito may nakita ko sa taas, Tokyo Metro, tapos yung icon, ayun o, yung parang letter M na kulay blue, Nihonbashi. Let's go. Ayan, Ginza Line. Ayan guys, Ginza Line. Oh my God, thank you Lord. Ayan guys, Ginza Line. Okay, ayan, we made it. Hindi ko alam kung anong building pinasukan ko. Pero eventually, we made it. Grabe, na-stress ako guys. Well, that's what you called Tokyo. So tara. Yan, Ginza Line. Pero ang alam ko, parang pumasok tayo sa isang commercial building. Tapos meron siyang kakonekta siya sa train station. So ayan guys, eto meron na siyang legend. Okay, so dito daw ang Tozai, Ginza, and Toy Asakusa Line. Nandito tayo sa Ginza. So bababa tayo ng Asakusa or Asakusa. Yan, dito. Okay, anong number to? G19. Okay. Okay guys, we are now here sa Asakusa Station. And nakarating naman tayo ng Matiwasay. Kaso, ang tricky dyan is aakyat tayo dito sa taas. Look at this. Tingnan nyo kung gaano kataas. Diba? Ganyan kataas yung aakyatin natin guys. And meron tayong maleta. Ayan guys oh. Dito tayo oh. Ayun oh. Sa liwanag. Susundan natin yung liwanag guys. Oh my God! Finally! Andito na tayo. Okay guys, so proceed na tayo. Ayan, papunta na tayo sa ating hotel. And andito na pala tayo sa Kamarimon Gate. Ala! Grabe lapit to! Ayan guys, so malapit tayo sa Kamarimon Gate. Ayun oh! Ala! Andito na agad tayo. Oh. Later. I'll go back. I'll just put luggage. Sure, how much is that? The most popular plan is the story minutes. 18 minutes. Oh, this one, okay. So you can choose many plans. 10 minutes. 10 minutes. It's 4,000 yen. Now here, go around and alive that simple. Ayan guys, dito at ang ating hotel. Yung Yoroi Hotel. Doon tayo mag-i-stay. Okay, sige. Wait lang guys. Mag-ano muna tayo, self-check-in. So ayun guys, iniwan na muna natin yung luggage doon kasi hindi pa natin check-in. Kasi ang check-in pala is 3 PM pa. So it's currently 1:06 PM. So meron pa tayong 2 hours bago tayo makapag-check-in. So ang ginawa ko, iniwan ko muna yung luggage ko dito sa may lobby, dito sa may area na to. Ayan. Tapos ang gagawin siguro muna natin is kakain muna tayo. So ayun guys, nakapasok na tayo dito sa restaurant na to. After 30 minutes din, hinintay natin. Medyo mahaba yung pila eh. And ipapakita ko pala sa inyo yung mga menu para at least if ever na gusto nyo try dito, alam niyo na kung ano yung orderin nyo. So ito siya guys. So ito yung mga menu niya. May tempura rice ball, special tempura rice ball. Ayan, post nyo na lang guys. Tapos ito yung price. Ayan yung price guys. Pero ako, for me, ang orderin ko yung tempura rice ball. Ayan. So, ayun yung orderin natin guys. And I guess that's it. Yun lang. Kasi magpo-food trip pa rin naman tayo around Asakusa eh. So, yun. Okay guys, so dumating na ang ating order na tempura bowl. Or bowl. Ito, dumating na siya. So, ito yung in-order natin guys. Tempura bowl. Tapos merong pickles. Tapos merong, I think miso soup to. Ayan. Oo nga. Miso soup siya guys. Ayan. So, ito yung in-order natin na tempura.
Okay. So, ayun guys, kakain na muna ako and then sasabihin ko sa inyo yung ating feedback dito. And again, magiging honest tayo sa feedback. And don't worry kung masarap naman talaga, 'di ba? Pero sa itsura pa lang talaga appetizing na tignan. But yeah, kain muna ako guys and update ko na lang ulit kayo, okay? Okay guys, so tapos na tayo kumain dito sa restaurant na to. Ayan, yung mahabang pila kanina. And ipapakita ko sa inyo para if ever na gusto nyong puntahan at kainan ng tempura, ayan, pwede kayong kumain dyan. So, ngayon guys, punta naman tayo ngayon sa feedback ng food. Though hindi naman ako food vlogger talaga. Pero syempre, i-depende natin sa naging experience natin yung pagkain. Kung masarap ba siya, malasa ba siya, maalat ba siya, ganyan. So, ako, for me, first of all, masarap siya. And malaki yung serving. Pero, yung tempura parang wala siyang X factor ba na parang pag unang kagat mo pa lang is para mapapawaw ka na. Parang it's just a simple tempura, ganon. Pero yung serving nila sa halagang 1,400 yen. By the way guys, yun pala yung price ng kinain natin. Sulit na sulit. As in sulit na sulit kasi ang laki talaga, parang almost for 2 persons na. Ganon karami. So, ayun, I'm not sure dun sa ibang sa ibang food nila, pero siguro i-try nyo rin yung iba. Kasi ang in-order ko guys is tempura rice bowl and may kasama na siyang miso soup at saka pickles. So yun yung included dun sa buong meal. So yeah, pwede nyo rin i-try yan for the experience. But yeah, I guess maghahanap pa tayo ng mga pwede natin makain dito around sa Asakusa. And for sure, marami pa tayong madidiscover na pagkain na masasarap. Actually guys okay na okay itong area na to specifically dito sa street na to. Kasi tingnan mo, ang daming kainan diba? Kaliwat kanan, nakakatuwa. Oh, meron pa ditong, ano ba to? Parang snow ice coffee. Ano yan? Hindi ko alam yung parang tinapay guys. Pero mahaba yung pila. Oh, may coffee din dito. Coffee shop? Yeah. Oh, may ano din, mga souvenir. Diba, ang daming pwedeng mabili dito or makita. Diba? Ang saya. Napakalapit natin, guys. Oh, hala. Andito na agad tayo. Oh my God, ang ganda ng hotel natin, guys. Ang ganda ng hostel. Kasi ito, diretso niya yan, Sensoji Temple na. Grabe, guys. Ang ganda ng napili kong hotel. Hindi ko ina-expect yun. Nakamise Shopping Street or Nakamise Dori Street, ayun ito na yung gate, diba? Explore natin yan isa-isa guys. Titikman lahat natin ng street food dyan. Want to sawa. So bali guys, since malapit lang yung ating hostel dito sa Nakamise Dori Street, tara pumunta na tayo doon sa ating hostel and malapit na rin tayo mag-check-in para maipakita ko din sa inyo kahit na saglit na quick hotel and room tour lang, para at least magkaroon kayo ng idea considering na napaka-strategic ng location niya. And you might definitely consider it. And i-explain ko din sa inyo kung magkano ko siya na-book, saan ko siya na-book, and ano yung mga pwedeng i-offer dun sa lugar na yun or dun sa accommodation na yun. So ayun guys, tara puntahan na natin yung ating hotel. And for sure, pwede na siguro tayo mag-check-in kasi it's currently 2:44 PM na. And sabi naman 3 PM daw So if ever na hindi pa, edi maghintay na lang tayo ng ilang minuto doon, okay? Okay, so ito yung entrance ng ating hotel guys, ang Yoroi Hotel. So ito yung entrance niya. Let's go. Okay. And then yung reception is na andito sa right side. Ayan, punta lang kayo dito and kailangan nyo mag-register or iscan yung QR code nyo dyan. Ayan. So bali guys, meron silang isa-send na instruction via email. So kailangan nyo mag-register doon. Tapos after nyo mag-register, may matatanggap kayong QR code. Tapos yung QR code na yun, dito nyo isasalpak dito sa tablet na to. I-scan nyo lang. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung meron dito. So ayan guys, meron toilet. Ayan. Tapos room 101. Tapos ito yung sa staff. Ayan. Self check-in siya ha. Tapos ito yung mga luggage, pwede nyo iwan dyan. Dito sa area na to, ayan, pwede rin dyan. Pwede rin dyan. So, yan. May libreng tubig. Ayan, may microwave. So, parang andito na lahat Yan. So, hindi ko alam kung saan yan. Pero,
yeah, let's see. So tara, since napakita ko na sa inyo, i-scan na natin yung QR code na ginawa natin kanina. So let's see kung gagana. Okay. So ang pipiliin natin is check in QR. Tapos click nyo lang yung next. Ayan na, mag-aas na. So kailangan talaga sakto yung oras. Well, sige, maghintay na lang tayo ng ilang minuto dito kasi hindi ko rin alam kung saan tayo, kung anong floor tayo mag-i-stay para at least mabigyan ko kayo ng idea kapag dito kayo nag-stay sa Yoroy Hotel. Okay? So, ayun guys, wait na lang tayo dito ng konti and yeah, papakita ko sa inyo yung magiging room natin. Okay? So, ayun guys, nakapag-check-in na tayo and lahat dito is online. I mean, digital lahat. So, walang physical key or what. So, pagka-check-in nyo doon, hindi ko na na-videoan kasi maraming nakapila. So, pagka-check-in nyo doon, scan nyo lang yung QR code, tapos scan nyo yung passport nyo, tapos may bibigay sa inyong ganito. Yan, parang digital code. Sa locker, ganyan. And then, yung lagayan ng luggage, ipapakita ko din sa inyo. So, ay, nasa labas yung luggage rack. Okay. Okay, sige. Pero i-check muna natin sa loob, guys. So ngayon, since meron tayong code, ang code daw or key number is eto. Oh, perfect. Ayan, guys. Pasok na tayo. Hinaan ko lang yung boses ko. So, ang number natin guys is 42B. Ayan. Dito. So 42B dito. Ayan. So let's go. Ayan yung itsura para at least magkaroon kayo ng idea. Ayan. Okay. So let's go here. 42B. Ayan. Ito pala yung mga rack guys. Oh. Ayan. So pwede natin iwan. Sige, iwan na lang muna natin dito guys. Ito, yung locker. So, 42B tayo. And dito. So, ayun guys, nag-bike na tayo kasi hinihinaan ko lang yung boses ko kasi may mga tao dito. So, ayun guys, ito, 42B. Tapos, ayan. Pagpasok natin sa loob, ito yung makikita. O, di ba? Ang luwag na niya eh. Maganda na siya guys, para sa akin. O, tapos merong isang unan, may isang comforter, may sa mukha, tuwalya, ay towel. Ano to? Toothbrush, toothpaste. Tapos, ano to? Sa tenga. Tapos, towel. O, di ba? O, may dalawang hanger. Tapos, may sabitan din. Tapos, ito yung patay ng ilaw. O, di ba? Tapos, meron din doon sa dulong saksakan. Ayan guys. So ayun guys, lumabas muna tayo ng ating hostel or hotel kasi ayoko mag-ingay dun sa loob. Talagang pinakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging room nyo or capsule nyo kapag dito kayo nagstay sa Yoroy Hostel. So ayun guys, so magtatanong saan ko nga ba siya nabook? Guys, nabook ko siya of course sa Agoda and mag-i-stay pala tayo dito mula February 13 hanggang February 17 and then after nalilipat na naman tayo ng panibagong hostel. So ayun guys, maraming salamat sa pagsama sa akin mula sa Nagoya papunta dito sa Tokyo and salamat din sa panonood and sa mga kasyungahan natin kanina kung paano tayo naligaw, kung paano tayo nagkandawala-wala unang tapak pa lang ng Tokyo. But again, maraming salamat and napansin ko guys, marami sa inyo ang hindi pa nakasubscribe. So please kung nagustuhan nyo tong video, mag-subscribe na rin kayo and feel free to comment down below kung ano yung mga questions nyo, sasagutin natin lahat yan. So ayun guys, maraming salamat sa panonood. Yun lang. Bye! Peace!